Myla Pablo may team na. Balik red jersey ang Bagyo. Petrogas nga ba ito? Myla mababang kulang ulit sa 2024? Gidsi ka-trending, this is Ron Michael, the voice artist of this channel. Ngunit bago natin yan pag-usapan ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest Pilipinas volleyball trends. Matapos ang isang taon na pagbandera sa yellow and white jersey ay magbabalik sa pagsusuot ng red playing uniform si Myla Pablo sa 2024. Ito ay matapos kumalat ang tweet na ito ni Mother Lily tungkol sa isang bagyo at may caption na done deal. Samahan pa ng 4 na pulang heart emojis. At ito ay nangangahulugang Typhoon Pablo has signed a deal with the red team. 4 na teams ang may pulang uniforme kaya todo hula ang karamihan sa mga nag-react sa tweet ni Mother Lily. Madaming ideya ang nabuo kung nakapirma si Myla sa Signal or PLDT, kung babalik siya sa Petrogas, or even kung matutuloy ang hula ng One Sports na si Myla ay pupunta sa Cherry Tigo. Kung titingnan natin ang posibilidad na bumalik si Myla Pablo sa Petrogas, pwede naman kung sakali dahil may mga players naman ng Gas Angels na dati nang nasa team. Umalis pagkatapos ay bumalik, katulad na lamang nila Jonas Sabete, Rania Musa at Ivy Perez. Mas mangangailangan din kasi ang Angels ng isang pangmalakasang wing spikers dahil sa natutunugang pag-alis ni Aiza Maiso Puntillas sa team. Kaya't hindi imposible kung Petrogas management ay o-offeran muli si former NU star. Subalit kung babalikan natin ang rason kung bakit umalis si Myla sa Gas Angels, ito ay dahil sa salary issues, kung saan ay naririnig natin sa ating mga sources na mas mataas pa umano ang sahod ng mga bench players noon ng Angels kumpara kay Myla. Kaya't kung sa Petrogas nakapirma si Pablo, malamang ay nagkaroon ng compromise sa panig ng team's management at ni Myla para yung gusot noong una ay naplansya na. Lalo pat sa 4 na red teams ay dito sa Petrogas lubos na kailangan ng serbisyo ni Pablo. Kung sakali naman na sa Cherry mapupunta si Myla, ay mukhang pinakinggan ni Pablo ang suhestyon ng One Sports na perfect landing ng former F2 players. Nangangailangan ng crossovers ng veteranong katulad ni Pablo. At kung sakali ay magiging maganda at kaabang-abang ang trio nila Myla, Mylene at Ea. Pero gaya din ng sabi ni One Sports, hindi magiging sorpresa kung babalik si Pablo ng Petrogas. Kung ang pulang team naman na tinutukoy ay either PLDT or Signal, pwedeng good move ang pagkuha nila kay Myla. Subalit pwede itong nangangahulugang masyado ng madaming sinasayang na budget ang either of the MVP teams dahil sa dami ng mga outside hitters ng parehong koponan. Sa Signal mayroon silang Ces Molina, Vanny Gandler, Chai Troncoso, Jerma Labanan, at pagkatapos ng coaches camp ni Dakis sa US ay aasahang magbabalik sa lineup si Rad. Kung dito pupunta si Myla, baka yung limitadong aksyon niya sa F2 ay mas maging kaunti pa sa HD Spikers. Lalo pat mayroon din tayong naririnig na ang ilan sa mga kakampi ni Pablo sa Cargo Movers ay nililigawan din ng Signal management na pumunta sa kanilang team. So what more pa na lang kung open spiker din ang player or players na iyon. Sa PLDT naman naaasahan pa din sila Savvy Davison, Royce Tubino, Fiola Ceballos, Mean Mendres, tapos may magbabalik pang Jovi Prado. Natutunugan pa natin ang pagsali ni Aiza Puntillas sa team, so saan na lang makakapwesto dito si Myla? Kung sakaling sa isa sa PLDT or Signal mapunta si Pablo, mataas ang posibilidad na muling magbubutas lamang ng upuan si Myla sa 2024. Dahil for sure ay mas mabibigyan ng court time ang mga current players na nasa roster ng HD Spikers at high-speed hitters na matagal nang nakabuo ng connection with the rest of the team. Pero kung tatanungin nyo kami, sa tingin ng Volleyball Trending PH, si Myla Pablo ay babalik sa Petrogas. Kung inyo kasing babalikan ng tweet ni Mother Lily, mayroon itong 4 na red hearts. Hindi lamang ito basta emojis na nailagay lang na 4. Posibleng ito ay nangangahulugan na sa 4 na red teams last second AFC, pang-4 sa ranking ang Petro matapos ang 3rd place finish ng Signal, 4th ng Cherry at 5th ng PLDT. Kayo na lang ang humusga sa prediction namin yan. Nevertheless, bukod sa bagong team ni Myla Pablo ay umaasa din tayo na mapunta siya sa team na lubos na magagamit ang talento at years of volleyball experience ng isang Myla Pablo. Aminin man natin o hindi,
Madami pa din ang umaasang muling makitaan ng madaming core time ang isa sa mga most lethal attackers ng bansa. So that's it for today's video ka-trending. Do not forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest ganap ng women's volleyball sa Pinas. Thanks for watching. Bye for now!